Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ni magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadora. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadora sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-alaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay na mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan.
Ang nasa Ehipsyong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit paraon, ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pawalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis sa mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, may hinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang ng napaanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahampay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong balikan ang atin pong mga naging kaganapan sa buhay ng Poong Jesus Nazareno at ang kanyang mga mensahe para sa buong linggong ito. Ang sabi po ni Kristo nung Lunes, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak. At ang sabi niya, ang umiibig sa ama o sa ina, kapatid ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat maging alagad ko. Noong Martes, sa kanya pong pagpapatuloy, ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno ay sinumbatan niya yung mga bayan na kanyang pinuntahan, pinagpakitaan ng mga himala
At ang sabi niya, kawawa kayo Corazin, kawawa kayo Bethsaida, kawawa kayo Capernaum, dahil kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagbago o nagsisi. Nung Miyerkules, sa kanyang mensahe, nagpapasalamat ang Poong Jesus Nazareno, na sabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, dahil inilihim mo sa mga matatalino, sa mga marurunong, ang mga bagay na itinuturo niya. Nung Huwebes, ang kanyang mensahe, lumapit kayo sa akin, kayo'y pagpapahingahin ko. Lumapit kayo at matuto sa akin. Kahapon, kanya pong ipinapaliwanag ang kalagahan ng habag at hindi hain. Dahil yung pagkikwestiyon ng mga Pariseo kung bakit nilalabag ng mga alagad ang pinagbabawal sa araw ng pamamahinga, yun ay yung pagpipitas ng uhay ng trigo na maigpit na ipinagbabawal. Pero ang sabi nga ni Kristo, habag ang gusto ko, hindi hain. Kaya dahil dito, sa mga pangyayaring ito, sa pakikipagsagutan niya, pakikipagpaliwanagan niya, at sa mga naituturo, sabi po sa Ebanghelyo, umalis sa mga Pariseo at siya'y pinag-usap-usapan na kung paano ipapapatay. Kung paano mawawala sa landas nila si Kristo dahil nga una, na nasasapawan sila, matalino si Kristo, hindi nila maisahan si Kristo, ni hindi nila malampasan yung karunungan ni Kristo. Kaya ito ang kanilang naisip, ipapatay si Kristo. Isang realidad na atin pong mapapagnilayan, talagang may mga taong hindi matutuwa sa atin. Di ba nga, gumawa ka ng mabuti, may masasabi. Gumawa ka lalo ng masama, may masasabi. Pero ang maganda nga na matutunan natin dito, kasi minsan sa atin, panahon natin ngayon, mga pleaser tayo eh. Gusto natin lahat matuwa. Gusto natin makuha ang atensyon ng lahat. Gusto natin mapalakpakan tayo ng lahat. Reality check, hindi lahat matutuwa sa iyo. Kasi may mga tao talagang insecure. May mga tao talagang hindi nagiging masaya kapag mayroong nakakalamang o nakakahigit sa kanila. May masasabi sila sa atin. Pero dito nga, sabi dito, pinag-iisipan na siya ng masama. Anong ginawa ni Kristo? Umalis siya. Iniwanan niya ang mga ito. Kasi parang pwedeng, it's a waste of time to spend your energy, your time, pati pag-iisip mo sa mga taong ayaw namang maniwala sa iyo. O ayaw namang, ayaw talaga sa iyo eh. So bakit mo pipilitin? Sayang yung panahon, sayang yung oras, may higit na mga nangangailangan ng atensyon mo. Bakit di mo na lang doon ibaling? Di ba? Yun ang ginawa ni Kristo eh. Kung ayaw eh, sino bang mawawalan? Sino bang nawawalan? Di ba? Nawawala sa kanila yung taong napakabuti. Nawawala sa kanila yung opportunity na pwede nilang maranasan. Sila yung nawawalan. So, huwag ka na malungkot. Huwag ka na rin mag-emote-emote dahil lang ayaw nila sa'yo. Ituloy mo yung paggawa ng mabuti. Basta't ito ay mabuti, wala tayong problema dyan. Kasi ang mas higit na mahalaga, yung masunod mo ang kagustuhan ng Diyos, yung matuwa sa atin ng Diyos, hindi ang tao. So baka lang, baka
Sa iba, baka ito yung mensahe na nalulungkot ka kasi ayaw ng tao sa iyo. Hayaan mo na sila. Ginawa mo naman siguro ang lahat, pero sadyang, pag sarado na ang isang tao, kahit anong gawin mo, wala talaga. At least nag-effort ka na. Pero kung wala talaga, baka may mga taong mas deserve ng iyong panahon, mas deserve na makasama ka kaysa doon sa mga pinagsisiksikan mo ang sarili mo. Amen? Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin na ang mga tao'y makasunod kay Kristong lingkod na lubos na kinalulugod ng Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga makasalanang tumalikod na sa kanilang kasalanan ay maging maunawain sa mga di pa nagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mayaman ay tumulong sa mga kapwang laging nakararanas ng matinding pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan, lalo na sa mga lugar kung nasaan ang mga imbakan ng tubig, upang ang krisis sa tubig ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayong panahon ng krisis, himukin nawa ng Panginoon ang ating mga puso upang matutong magbahagi sa ngalan ni Jesus at mamulat sa ating pananagutan sa kapwa, sa kalikasan, at sa lahat ng biyayang ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasan sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kabatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kaming nakapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladal nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.